natin at intindihin ng maayos at maigi at ng malalim na katuruan ang mga araling ito. Bakit? Sapagkat malinaw po ang sabi po sa banal na kasulatan na walang ibang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo sa kapalahunan ni Kristo. Nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nung siya ay nagtiis, nung siya ay nagdusa, nung siya ay bumiyak, nung siya po ay nagsakripisyo sa lahat ng bagay na ginawa ni Kristo. Alam po ba ninyo hanggang sa pinakagulo at pinakahuling patak ng kanyang buhay at hininga, nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, na fulfill ang misyon ni Kristo Jesus dito sa mundo ito. Kaya million and a thousand and a trillions of people, to all mankind, ang dugo ni Kristo para sa mga rasa ng mga Egypt. Ang dugo ni Kristo ay para sa mga rasa ng mga Edom. Ang dugo ni Kristo ay para sa mga dugo ng mga rasang mga Yeroyas. At ang dugo ni Kristo para sa mga rasa ng mga kayumangking Pilipino. Amen! Ito ang dahilan. Ito ang nagiging batayan sa katotohanan na ikaw at ako'y nagiging kadugo. Tayo ay magkadugo ni Kristo. Bakit? Ang mga ang mga tutuong tumanggap kay Kristo at ang mga naglalalitay sa ating mga kaugatan, sa ating katawan, sa utak at sa ating buong buhay, ito ay galing sa dugo ni Kristo. Amen? Kaya malinaw ang sabi sa banal na kasulatan na ang dugo ni Kristo lamang ang luminis sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman at kasalanan. Kasalanan sa katawang panlupa, kasalanan sa espiritu. At itong naging dahilan, kapatid, kaibigan, mga kadugo ko, sa umagang ito, na ikaw at ako nagkaroon ng pag-asa sa buhay. Amen? Nagkaroon tayo ng panibagong kinabukasan, panibagong buhay na walang hanggan. The Bible declaring to us this morning, nang dahil sa sakripisyo ng ibig ni Kristo, tinura ni Kristo ang kasalanan ng tao, ang kasalanan ng mundo. Kaya sa dugo ni Kristo, tinurin tayo mga magkakapatid bilang mga magkakadugo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang buhay ito. Kadugo po ito. Amen. Magkakadugo po tayo. Amen. Kalabitin mo ang katabi, kadugo. Huwag kang naiyak. Huwag kang pasenyo. Hindi gano'n. Kalabitin mo sa darapin. Kadugo, ikaw ang Kristo. At magkakapatid tayo ng Kristo Jesus. Amen. Bakit maiyak kayo sa akin? Pero kung sabihin sa iyo katabi,
Yes. Arinig po natin ang isang bata. Sabi nga po ng Panginoon Diyos, kinalulugan niya ang Amen, isang amen. bata. Kaya po, hindi na po bata ang kalulugan ng ating Panginoon Diyos. Sa susunod po, maghahanda din po ang matatanda ko. May edad, huwag din matatanda. May edad na para mag-stay sa gamit. Okay po ba yun? Amen, amen. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Diyos. Salamat po. Ngayon po, ang ating pinakapagsasabi na walang ito po, hindi ang ating pinakamamahal na ating MD. Dito. So yung mga pumirma nung nakaraang fourth batch, narito na po yung kwento. Wala ko. Praise the Lord. Amen. Akala ko'y nawala. Isipin mo naman. Salamat sa Diyos. Akala na Jesus. Gusto ko lang pong ipaliwanag. Ito pong ating simbahan, ang pangalan anak ng Diyos. Sige nga. Sino nakakaalam bakit anak ng Diyos ang pangalan ng ating simbahan? Pakipaliwanag nga po. Bakit anak ng Diyos? Bakit tinatawag na anak ng Diyos ang ating simbahan? Sige, kanukungaw. Tinawag po tayong mga anak ng Diyos dahil po tayo ay mga pinili at ang pinili ng ating Panginoon Diyos upang tawagin mga anak ng Diyos. Amen. Ng malakas. Amen. Salamat sa Jesus. Pakinggan po ninyo yung kumpirmasyon ng sinasabi ko kung mga po na ating mga hawak na bisip. Kaya naman po, kuha po ng 12. May dalawa pong kondisyon ang pagiging anak ng Diyos. At ano daw po yung mga kondisyon na yan? Pakibanggit nga po, 1:12. Ano yung mga kondisyon para maging anak tayo ng Diyos? Sino daw po mga anak ng Diyos? Sige, dito sa mga kinikilala po natin ngayon. Ito si Kalugong